Okay mga ka-basic, so ngayon gusto ko lang i-explain sa inyo yung isang common problem kapag nagko-connect tayo ng ating mga PC sa domain controller. So eto yung isang sample ng, problem na madalas nai-encounter ng mga IT kapag, nagko-connect sila sa kanilang domain controller, kapag nag-i-enroll kayo sa inyong domain. So eto po yung madalas, tama naman yung domain name, tapos hindi siya makapag-connect. So, ibig sabihin hindi nakikita or eto isang error, yung DNS name does not exist. So, common problem, ang issue lang po nito ay, DNS. So, ganito po siya para ma-resolve natin. Cancelled muna natin, cancelled 'yan. Tapos pupunta po tayo sa control panel, dito. Ngayon, network and sharing center, tapos sa adapter settings, i-change lang po natin yung ating DNS. So right click o kaya double click. So sa ngayon kasi ang DNS niya ay naka .1. So papalitan natin siya. Ayan, TCP IPv4. So dito sa obtain IP address, ayain na natin siyang naka DHCP. Pero dito sa DNS server, ang gagawin natin, ang ilalagay nyo dito lagi, yung IP address ng inyong domain controller. So sa akin, ang domain controller ko ay 192.168.200.10. Tapos, eto, since isa lang naman yung domain dito sa network ko, hindi ko na siya lalagyan. So, dito, validate lang. Okay. Okay. Tapos, magra-run lang yan ng troubleshooting pero close na lang natin. So, ngayon, double-click natin. Check natin kung pumasok yung DNS na nilagay natin. So, eto, DNS server naka 200.10 na siya. So, ngayon, babalik tayo dun sa kung paano tayo mag-i-enroll ng PC dun sa ating domain controller. So, advanced settings, computer name. Tapos dito, ngayon naka-work group siya kasi hindi nag-save yung kanina dahil nga nag-error. Click lang natin yung change. Tapos, i-rename natin siya PC02. Kumbaga, pangalawang computer to dun sa ating domain. Tapos, yung domain name, ang domain name natin ay yung my company, naka-caps lock, mycompany.net. So, to confirm, pwede nyong i-check dun mismo sa inyong domain. Ayan, mycompany.net. So, balik tayo dun sa PC na ini-enroll natin, mycompany.net. So, isang point of failure din kasi yan na nag-error. Hindi niya makita yung domain controller kapag mali yung spelling o kaya mali yung nailagay natin dyan. So, okay lang. Tapos, antayin natin na makita niya. So, ngayon, nawala yung error, hiningian na tayo ng login. So, pwede ko nang ilagin yung aking account. And then, okay. So, dito, kapag okay. Yung user lang na gagamitin. So, kaya siya nag-error kasi dahil naman dun sa account o kaya sa administrator account na gamit ko. So, ang gagamitin ko ay IT IT01. So, ito yung dating ginawa kong login na para sa IT. Okay. Ayan. Ngayon, naka-enroll na siya sa ating domain. So, magre-restart lang yung PC. After ng reboot, pwede ka na mag-login dito ng inyong mga user account.
then close and restart. Ngayon, habang nagre-restart siya, pumunta tayo dito sa ating domain. Babalikan lang natin yung computers. So ngayon, makikita mo dito, tatlo na yung naka-enroll. Meron tayong yung file server natin, PC1, tsaka yung PC2 na kaka-enroll lang natin ngayon. Pag nag-reboot ito, yun, pwede mo nang i-login yung mga accounts. Back to domain, yung mga accounts na dito. So nag-create ako ng finance, meron siyang user ng finance. So pwede tayong magdagdag dito ng mga users ulit. So eto na, pwede na natin siyang i-login kasi naka-enroll na siya kapag nag-reboot yung ating PC. So ganun lang po kadali kapag nagkakaroon kayo ng problema na hindi makita yung inyong domain controller kapag i-enroll kayo. So either DNS yan o kaya yung authentication. So ayun lang mga ka-basics, madali lang po yung ating tutorial ngayon.